Okay, so review na ulit tayo para sa civil service exam. Meron tayong two problems, work problem, advance yan, and then profit problem. Okay, so i-post nyo muna, try nyo sagutan bago panoodin ang solution ko. Okay, so let's start. So work problem, A can do a job in 10 days, B in 15 days. They work together for 3 days, then A leaves. How long will B take to finish the remaining work? Yan, so yung ganitong mga type ng problem, hindi na natin pwedeng gamitin dito yung shortcut. Kasi nagtrabaho sila tapos may tumigil. So yung mga shortcut sa work problem, 'di ba, meron tayong product over difference, tsaka product over sum, hindi na 'yun applicable dito kasi nga sabi they work together for 3 days then A leaves. Yan, kapag ganyang may mga umalis, hindi na applicable yung shortcut natin. So gamitin natin yung general na formula para dito sa mga ganitong type ng problem. So yung pinaka-formula talaga sa work problem ay time over rate tapos equals dapat sa 1. Kung ilan yung nagtrabaho, ay di T over R parehas yung formula natin. Yung time nila tsaka yung rate nila. So dalawa ito. Si A can do a job in 10 days tapos B in 15 days. So dalawang T over R ang gagamitin natin. So ang formula natin T over T sub A over R sub A plus T sub B naman over R sub B is equal to 1. So yan yung magiging formula natin. Kapag tatlo, edi magiging meron pa tayong sub C. Okay? So ito yung pinaka-formula talaga na ginagamit sa work problem kapag ganitong may mga umalis. Kaya equals 1 yan, ibig sabihin yung one whole work. Pag natapos yung buong trabaho, kaya 1. Okay? So alamin natin yung mga given. A can do a job in 10 days. Ito yung R sub A. Rate ni A yan. Ayan. Can do a job in 10 days. 15 days naman, ito yung rate ni B. Rate ni B. Okay? They work together for 3 days. Ayan. So, 3 days silang nagtrabaho. So, substitute natin dito sa given natin, sa formula, yung R sub A, so yan ay 10, plus, ito naman kabila, R sub B, yan ay 15, equals 1. So, alamin natin kung ilang days silang nagtrabaho. They work together for 3 days. Ayan. So, lagyan natin ng tig 3 days sila dito sa numerator. Tapos, A leaves. O, umalis na si A. Ang tumapos na si B. Tinapos na ni B. So, magkakaroon tayo dito kay B ng 3 plus mag-assign tayo ng kahit anong variable na gusto natin. So, let's say X. Ayan. So, how long will B take to finish the remaining work? Ito na yon yung tinatanong. Ilang days bago natapos ni B? So, ito yon yung X. So ngayon, isolve na lang natin ito. So solving a rational equation na lang ito, no? Kasi may denominator tayo. So ang gagawin natin dahil may 10 at 15, kunin natin ang LCD ng 10 at 15. Ang LCD ng 10 at 15 ay 30. Kasi pag inisa-isa natin by listing method, we have 10, 20, 30. Tapos yung 15 naman, 15, 30. So ang LCD or LCM ay 30. So ngayon, kailangan nating i-multiply each term by 30. So we have 30 times 3 over 10 plus, ito, i-multiply din natin sa 30. 30 times 3 plus x over 15 equals 1. I-multiply din natin yan sa 30. Okay, solve for x na lang ito. So makakancel lang ito, 30 divided by 10, that is 3 times 3, we have 9. Plus 30 divided by, so ipakita natin dito yung 3. 30 divided by 15, that is 2. So i-multiply natin dito, i-distribute na natin. 2 times 3, that is 6. Plus 2 times x, we have 2x. Equals 1 times 30, equal siya sa 30. Okay, combine like terms. 9 plus 6, that is 15. Plus 2x is equal to 30. Then, itong 15, dalhin sa kabila, subtract 15 to both sides. Okay, so pag inad natin ito, makakancel, 0 na lang yan. And then we have 30 minus 15, that is equal to 15. 30 minus 15 is 15, and then we have 2x. So ang next natin dito, divide natin both sides by 2. So wala sa choices natin, no? X is equal to 15 divided by 2, that is equal to 7.5. So dahil wala yung 7.5, ang kukuhanin nating sagot dito ay letter D, 8 days. Kasi kapag kinuha natin yung letter C, 7 days, hindi pa niya tapos yun. So 7.5 day or yung 1 day na yon, yung 0.5 day, considered siya as 1 day. So ang pipiliin natin dapat yung
mas malaki sa 7.5 kasi kapag 7 days hindi pa kumpleto yung work, kulang pa. Kaya 8 days ang pipiliin natin, yung sobra dapat. Kahit halimbawa 7.25 yung sagot dito, hindi natin pwedeng piliin yung 7 days kasi hindi pa tapos yun. So hindi round up ang gagamitin natin dito, round up lagi. Kasi hindi pa tapos sa 7 days. Sa kahit na 0.10 ito or 0.25, 0.3, yung susunod na kukuhanin natin. Okay? So next problem. Number 8, profit problem. So burahin na muna natin. So profit problem, an item is sold for 1,200 pesos at 20% profit. What is the cost price? Okay, so ang formula dito, an item is sold for 1,200. Ibig sabihin may profit na ito. Ang tinatanong, what is the cost price? So gawa natin ng formula. Item is sold, so gawin natin selling price, SP. Selling price is equal to, yung cost price, ibig sabihin na to yung original price. So cost price plus the profit. Okay? So selling price is equal to cost price plus profit. So ito yung formula natin. Tapos itong profit, magiging ang formula natin dito sa profit ay yung cost price, imumultiply natin yung cost price dito sa profit rate na 20%. Okay? So lagyan natin dito ng rate na 20%. So tapos, ang tanong, what is the cost price? Ito yung hinahanap natin, cost price. So SP dito. So palitan natin yung cost price para isang variable lang. Let the cost price be X. Okay? So X yung gamitin natin para isang letter lang. So in SP, meron tayo dyan, 1,200, given yan. 1,200 equals the cost price, yun na nga yung X, plus another X. Multiply natin sa rate. The rate is 20%. So pwede natin gamitin decimal, pwedeng fraction, pwedeng decimal, depende sa inyo. So gawin natin decimal, ang 20% ay equal sa 0.20, 0.20 or simply 0.2. Kapag 0 after the decimal point, ayan, pag nasa dulo yung 0, bali wala na yon. So 0.2 na lang. Tapos pwede nating i-add ito dahil parehas silang x. Ito may invisible, ito na 1. 1x plus 0.2, 1 plus 0.2, we have 1.2x. So equal siya sa 1,200. So ang next natin, para ma-solve si x, divide natin both sides by 1.2. Okay? Divide both sides by 1.2 para matira na lang ay yung x. So 1 na yan, cancel na yan. Therefore, x is equal to, pag may decimal point, ang divisor, tandaan, gawing whole number ito, move natin ng isa, move din ng isa dito. So magdagdag lang tayo ng isang 0. So magiging 1,200, isa pang 0. So 12,000 divided by 12. Na madali na kasi itong 12 divided by 12, di ba, equal na lang yan sa 1. Kopyahin na lang yung tatlong 0. So therefore, ang original price ay 1,000 pesos. Letter B ang tamang sagot. Original price or the cost price. Follow for more. Para po sa mga naghahanap ng murang math review, mapa fire officer exam man yan, or UPCAT review or college entrance test, or civil service exam, meron po akong offer na math review, 99 lang po lahat yan. Yung tatlo. So kahit alin po dyan kung anong hinahanap nyo. Fire officer exam, meron tayong 99 only, 10 sessions. Ito po yung schedule natin. MWF, tuwing May po ito. Mag-start ng May 11, matatapos ng June 1, MWF po. So ito po yung mga i-discuss natin. Madadaanan lahat ng math and logical reasoning. Tapos meron din po tayong Google Forms reviewer sa ibang subject. Meron din tayong GCN exclusive FB group para sa only replay ng past session. So ang reviewer ko po ay Google Forms. May mga mock test din. Wala po tayong PDF, Google Forms lang po. Okay? So 99 lang po yan. All in na yan. 10 days tayo ng math review. Para sa fire officer po yan. Tapos sa UPCAT naman, June ko naman ito gaganapin. MWF din. 7 to 9 p.m. din. June 8 hanggang June 29 naman po ito. So 10 days na math review. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subject. May mock test din po. And then may exclusive FB group din po. So June po yan, yung UPCAT. Tapos, ang civil service exam naman, wala pa akong nakalagay na schedule dito, pero buong July po to, MWF din, 10 sessions din. Ganon din po, meron tayong Google Forms reviewer sa ibang subject, may mock test, at may exclusive FB group. So, naghahanap ka ng math review, alin man dyan sa tatlo, mag-PM lang po kayo sa akin.